Sa video na ito, ating alamin ang mga benepisyong makukuha natin sa kalabasa. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang mga kalabasa, na may makulay na orange na kulay at mayamang kultural na mga asosasyon, ay higit pa sa mga panapanahong icon o culinary na sangkap para sa mga pie at latte. Ang mga ito ay isang kahangahangang halimbawa ng isang nutrient-dense na pagkain na nag-aalok ng malawak na hanay ng mga benepisyo sa kalusugan, na ginagawa silang isang mahalagang karagdagan sa isang balanseng dieta. Ang mga kalabasa ay nilinang sa loob ng libu-libong taon at pinahahalagahan ng iba't ibang kultura hindi lamang para sa kanilang kakayahang umangkop sa pagluluto kundi pati na rin para sa kanilang mga kahangahangang nakapagpapagaling at nakapagpapalusog na mga katangian. Kumain man bilang inihaw na laman, creamy na sopas, o maging sa anyo ng mga buto na mayaman sa sustansya, ang mga pumpkin ay maaaring suportahan ang pangkalahatang kagalingan sa maraming paraan. Sa gitna ng mga katangiang nagpo-promote ng kalusugan ng kalabasa ay ang pambihirang nutritional profile nito. Sa kabila ng pagiging natural na matamis, ang kalabasa ay mababa sa calories at taba, habang mataas sa tubig at fiber, na ginagawa itong mainam na pagkain para sa mga naghahanap upang mapanatili ang tamang timbang. Ang pinakatanyag na sustansya nito ay beta-carotene, isang malakas na antioxidant na nagbibigay sa kalabasa ng kakaibang kulay kahel nito. Ang beta-carotene ay isang precursor sa bitamina A sa katawan, isang mahalagang nutrient na kilala na sumusuporta sa malusog na paningin, integridad ng balat, immune system function, at cellular communication. Ang nag-iisang serving ng kalabasa ay makakapagbigay ng higit sa doble ng inirerekomendang pang-araw-araw na paggamit ng bitamina A, na ginagawa itong isa sa pinakamayamang likas na pinagmumulan ng mahalagang nutrient na ito. Ang mga antioxidant ay may mahalagang papel sa pagprotekta sa katawan mula sa oxidative stress, isang proseso na maaaring humantong sa talamak na pamamaga at pag-unlad ng mga sakit tulad ng kanser, sakit sa puso, at neurodegenerative disorder. Bilang karagdagan sa beta-carotene, ang kalabasa ay naglalaman ng iba pang makapangyarihang antioxidant, kabilang ang alpha-carotene, lutein, at zeaxanthin. Ang mga compound na ito ay gumagana ng synergistically upang i-neutralize ang mga nakakapinsalang libreng radical at mabawasan ang pinsala sa antas ng cellular. Ang lutein at zeaxanthin, sa partikular, ay kilala sa kanilang mga benepisyo sa kalusugan ng mata, na tumutulong na maiwasan ang macular degeneration at mga katarata na nauugnay sa edad sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga mata mula sa mapaminsalang UV ray at asul na ilaw. Ang mga benepisyo ng kalabasa ay lumampas sa mga katangian ng antioxidant nito. Ang mataas na fiber content nito ay nakatulong sa pagtataguyod ng kalusugan ng digestive sa pamamagitan ng paghikayat sa regular na pagdumi, pagpapakain ng mga kapaki-pakinabang na bakterya sa bituka, at pagbabawas ng panganib ng mga colorectal disorder. Ang fiber ng pancetta ay gumaganap din ng isang mahalagang papel sa pag-regulate ng mga antas ng asukal sa dugo sa pamamagitan ng pagpapabagal sa pagsipsip ng glucose sa daluyan ng dugo. Makakatulong ito sa mga individual na nasa panganib para sa type 2 na diabetes na mapanatili ang mas mahusay na kontrol sa glycemic, lalo na kapag ang kalabasa ay natupok sa kabuuan nito. Hindi tulad ng mga naprosesong produkto ng kalabasa na kadalasang puno ng mga idinagdag na asukal at syrup, ang natural na kalabasa ay may mababang glycemic load, na ginagawa itong isang matalinong pagpipilian para sa pagsuporta sa metabolic na kalusugan. Ang kalabasa ay isa ring masaganang pinagmumula ng bitamina C, na nagpapahusay ng immune defense sa pamamagitan ng pagsuporta sa iba't ibang cellular function at pagtulong sa paggawa ng mga white blood cell. Ang bitamina na ito, kasama ng bitamina E at zinc na matatagpuan sa mga buto ng kalabasa, ay nakakatulong sa immune resilience at tumutulong sa katawan na makabawi mula sa mga impeksyon ng mas epektibo. Ang bitamina C ay mahalaga din para sa paggawa ng collagen, isang protina na sumusuporta sa istruktura ng balat, mga kasukasuan, at nag-uugnay na tissue. Bilang resulta, ang kalabasa ay maaaring hindi direktang mag-ambag sa pagkalastiko ng balat, bawasan ang hitsura ng mga wrinkles, at suportahan ang pagpapagaling ng sugat.
Ang kalusugan ng cardiovascular ay isa pang lugar kung saan kumikinang ang kalabasa. Ang potassium na nilalaman sa kalabasa ay karibal ng saging, at gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapanatili ng malusog na mga antas ng presyon ng dugo. Ang potassium ay tumutulong na pigilan ang mga epekto ng labis na sodium sa dieta at binabawasan ang strain sa cardiovascular system sa pamamagitan ng pagtataguyod ng vasodilation at pagpapabuti ng sirkulasyon. Sa kombinasyon ng mga benepisyong protection sa puso ng fiber at antioxidants, ang kalabasa ay maaaring mag-ambag sa pagpapababa ng panganib ng sakit sa puso, stroke, at hypertension kapag regular na kinakain bilang bahagi ng isang dieta na malusog. Ang mga buto ng kalabasa, o pepites, ay isang nutritional powerhouse sa kanilang sariling karapatan at nag-aalok ng mga benepisyong naiiba sa laman ng prutas. Ang mga buto na ito ay isang mahusay na pinagmumulan ng plant-based na protina, malusog na taba, at mahahalagang mineral tulad ng magnesium, iron, zinc, at manganese. Ang magnesium, sa partikular, ay sumusuporta sa daan-daang mga reaksyong enzymatic sa katawan at mahalaga para sa paggana ng kalamnan, lakas ng buto, at paggawa ng enerhiya. Mahalaga ang zinc para sa pagpapagaling ng sugat, immune function, at reproductive health. Ang pagkakaroon ng tryptophan sa mga buto ng kalabasa ay sumusuporta din sa regulasyon ng mood at matahimik na pagtulog, dahil ang amino acid na ito ay isang pasimula sa serotonin at melatonin, mga neurotransmitter na nakakaimpluwensya sa emosyonal na kagalingan. Sa konteksto ng kalusugan ng buto, gumaganap ang kalabasa ng isang pansuportang papel sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga sustansya na tumutulong sa pagpapanatili ng density at lakas ng buto. Bagamat hindi ito pangunahing pinagmumula ng calcium, naglalaman ito ng magnesium, phosphorus, at vitamina C, na lahat ay nakakatulong sa pagbuo ng bone matrix at pagsipsip ng calcium. Ang regular na pagkonsumo ng mga buto ng kalabasa ay maaaring makatulong na mabawasan ang panganib ng osteoporosis, lalo na sa mga matatanda o sa mga may kakulangan sa sustansya. Ang mga buntis na individual ay maaari ding makinabang sa pagsasama ng kalabasa sa kanilang dieta dahil sa nilalaman nitong folate, iron, at vitamina A. Ang folate ay mahalaga para sa wastong pag-unlad ng fetus, lalo na sa mga unang yugto ng pagbubuntis, dahil nakakatulong ito na maiwasan ang mga depekto sa neural tube. Sinusuportahan ng iron ang pagtaas ng dami ng dugo na kinakailangan sa panahon ng pagbubuntis at nakakatulong na maiwasan ang maternal anemia. Bukod pa rito, ang vitamina A ay kinakailangan para sa malusog na pag-unlad ng mga baga, mata, at immune system ng sanggol. Gayunpaman, mahalaga para sa mga buntis na individual na i-moderate ang paggamit ng vitamina A mula sa mga suplemento, dahil ang labis na dosis sa synthetic na anyo ay maaaring makapinsala. Ang potensyal na papel ng kalabasa sa pagsuporta sa kalusugan ng utak ay lalong kinikilala rin. Ang kombinasyon ng mga antioxidant, malusog na taba, at micronutrients na matatagpuan sa parehong laman at buto ng pumpkins ay maaaring makatulong na maprotektahan laban sa cognitive decline sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga at oxidative stress sa utak. Ang mga nutrisyon tulad ng zinc at magnesium ay mahalaga para sa regulasyon ng neurotransmitter, synaptic plasticity, at pangkalahatang neurological function. Iminumungkahi ng ilang mga pag-aaral na ang isang dieta na mayaman sa mga sustansyang ito ay maaaring mapabuti ang memorya, focus, at kahit na mabawasan ang panganib ng mga kondisyon tulad ng Alzheimer's disease at may kaugnayan sa edad na paghina ng pag-iisip. Ang pagsasama ng kalabasa sa mga pagkain ay madali at maraming nalalaman. Maaari itong ihalo sa mga sopas at nilaga, inihaw at isilbi bilang isang side dish, o gamitin bilang best sa mga inihurnong produkto, hindi tulad ng maraming mga usong superfood na mahal o mahirap hanapin. Ang kalabasa ay malawak na naa-access at abot kaya, parehong sariwa at delata, na may mga delataang varieties na nagpapanatili ng karamihan sa kanilang nutritional value kapag walang idinagdag na asukal o preservatives. Sa conclusion, ang kalabasa ay isang nutritional gem na nag-aalok ng malawak na hanay ng mga benepisyong pangkalusugan sa maraming sistema ng katawan. Ang kahangahangang hanay ng mga bitamina, mineral, antioxidant, at fiber nito ay sumusuporta sa immune function, kalusugan ng puso, kahusayan sa pagtunaw, paningin, kalusugan ng balat,
pamamahala ng timbang, at higit pa. Tinatangkilik man sa masasarap na pagkain o matatamis na pagkain, kung ang mga ito ay gawa sa buo at kaunting prosesong kalabasa, ang hamak na ito ay maaaring gumawa ng isang malakas na kontribusyon sa isang malusog na pamumuhay. Malayo sa pagiging isang simbolo lamang ng taglagas, ang kalabasa ay nararapat na kilalanin bilang isang buong taon na pangunahing pagkain sa mga dieta na nakatuon sa kalusugan sa buong mundo. Lagi nating tandaan na ang kalusugan ay mahalaga sa ating katawan. At dito nagtatapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.